Salamat, Mayor. No? Siguro habang kayo nagtatanong kung paano kayo naging presidente, well, ang taong bayan naman po nakakuha ng sagot kung bakit mahal na mahal pa rin kayo ng taong bayan. Siguro dahil nga ayaw nyo mag-presidente to begin with. Hanggang ngayon? Totoo yan. Alam ng taga Davao yan. Ito harap-harapan. Ito. Alam ninyo yan. Ilang beses ako nagsabi, ayaw ko yan. Bakit ako gago? Wala akong... Pero iba po, gustong-gustong maging presidente. Pero pag naroon na, hindi naman alam ang gagawin. No? Kayo, ayaw nyo mag-presidente. Nagkaroon ng COVID, napilitan kayo humanap ng paraan para mairaos ang bayan sa COVID, no? So yan po siguro. Ang advantage ko diyan is lawyer ako. Gayang Kadayawan and welcome to Basta Davaoenyo. Ako po muli ang inyong guest host, Trixie Cruz Angeles, at kasama po natin ngayon, former spokesperson, Attorney Harry Roque. Ay, mayong buntad, Davao. At karangalan ko na makasama kayo ngayong Kadayawan, no? At siyempre, dahil ngayon po ay ang napaka-importanting gabi at araw dahil kasama na naman natin ang Mayor ng Sambayanang Pilipino, walang iba po kundi si Mayor Rody Duterte. Magandang araw, gabi o umaga. Alin dyan sa oras na programa na ilalagay yung itong interview ko para sa inyong lahat. Well, ano na po talagang banat na kaagad, Mayor, Mayor, ano naman sasabi niyo dun sa mga revelasyon nitong Katibinag ng taga Davao din, na 5 beses daw niyang nakita si PBBM Jr. na humitit ng powdery white substance? Yun ang sabi ni Kati. Nakausap ko naman siya. Well, alam mo kasi ako abogado tayong dalawa. Hindi ko dinidepensa si Presidente Marcos. But kung ano yung hinihigop niya, kung talcum powder o hindi na talaga. I cannot judge, I cannot rather give a conclusion on a picture na humihitit siya na hindi ko nakita yung, or somebody after an investigation would say that what was shown in what was depicted in the picture, ito yung ginamit niya. Mahirap kasi pero from the looks of it, parang ikaw ang tingin mo. Hindi, pero kilala niyo po si Katibinag. Oo. Talaga naman pong naging partner ni Tony Boy Florendo, no? At yung sinabi niyo nung una na may mga mayayaman sa Davao na nagdodroga, will you be at liberty para sabihin kung sino-sino yung mayayaman na yan? Kasi ang binanggit ni Katibinag Voltes 5, no? Si Tony Boy at yung kamag-anak niya na si Sap, tapos may mga iba pa, no, ng mga mayayaman. Sila ba ho yung tinutukoy yung mayayaman sa Davao? Alam mo dito, historically, baski saan, ang unang pumapasok sa mga ganong bisyo, even during my younger days, yung mga marijuana, yun namang mayayaman Alam mo kasi yung taga Boulevard of Broken Dreams, yung squatter area dito, sa likod, hindi naman sa harap. Hindi na yung squatter area ngayon, pero binigay na sa kanila. At binayaran na nila. Yun ang hotbed noon ng hindi naman ibang bagay.
Hindi dyan sa... Pero ngayon, itong bagong generation, itong Shabu, it cuts across the all classes of society. From A, B, C, D, E. Ano po masasabi niyo yung mga alta daw, kaya marami nagko-cocaine, natural daw, hindi gaya ng shabu na artificial, synthetic. Wala akong diferensya yun no? Basta addicting. We go by the medical description of what you're taking, the substance. Pagka sinabi ng medical experts na it is a drug which is it induces hallucinations, you going violent siba yung utak mo. If it is a drug that is prohibited because it destroys the mind, talagang bawal yan at masama. Well, huli na lang po bago si Attorney Trixie naman magtatanong sa inyo. No? Nakasaad po sa Salagang Batas na kapag merong serious illness ang presidente, dapat magbigay ng impormasyon sa taong bayan. Alam po natin na ang drug addiction is considered by doctors as a serious illness. Tingin nyo ba ho kinakailangang magbigay na ng impormasyon ang presidente tungkol sa estado ng kanyang kalusugan, lalong-lalo na dun sa speculation, di pa naman napapatunayan. Pare-pareho tayong abogado, no? So we cannot condemn him as a drug user. Pero napakalakas na po ng angas Kasi yung sinabi nyo, na mapakitaan kayo ng ebidensya, sinabi ni Agent Morales, na may confidential witness, yung video ni Maharlika, at ngayon si Cathy Binat. Should he now comply with the Constitution and report to the nation the state of his health? I suppose that really, seriously now, kung ikaw ay isang public official and you're suffering from an addiction, except sexual na. Prangka-prangka tayo, total matatanda naman tayo dito lahat siguro ang nakikinig sa programa to. You must at least come up with something. Pero kung sabihin mo, ginagamit ko yung panahon na ito na presidente ako, especially when I make decisions, wala na po yan. It's out of the question. Now, if you keep a healthy distance from the issue, ayaw mo namang i-debunk, ayaw mo namang you do not come out with an outright denial, so magtatanong tayo kung tao na, kung hindi totoo, bakit niya sabihin hindi totoo? At kung totoo naman, bakit hindi niya, admit it and add something? Kung sabihin niya, noon yun, Si VP Inday has been criticized doon sa security detail niya. So, binawasan siya ng security. And to be fair, she rose to the occasion. Sabi niya, sige, pwedeng hindi na. Pwede naman. Hindi nga siya nag-react nung una Kaya lang, ang daming makulit online and even sa media. Everybody was reacting. Pati congressmen, nagre-react na na that's excessive. Yan. Everybody wanted to put yung mga talking heads sila ngayon. Correct. Hindi, style nila ngayon yun But in addition to that, shortly then after that, she was on her way to Germany. Nakunan siya ng picture. Clearly CCTV, sir, pag nakita niyo yung siya, her husband, her children were minors. Na nakunan din sila. I mean, since pinag-uusapan na rin lang yung issue ng security, at the same time, merong ganon. Not only that, actually, even if it's in public, if she was in a public place, or aeroplano, whatever, government-owned, taking pictures of a person is clearly hindi naman illegal, but it could be illegal in the sense that it would involve the security of the person. Security. Okay. Yung kay Inday,
what is deplorable there is that it was taken na hindi alam. And for security, hindi naman siya walang kalaban yan. Whenever she goes, she does not need 75 policemen even. Pero assuming it to be na ganun siya na official, and you are discharged, si Inday naman, alam mo, si Inday lang, ito lang ang masabi ko sa inyo sa lahat. Among the few sa gobyerno, it was only Inday who was very outspoken against the communists noon. Siya lang yung bububuga ng against the communists even when she was a mayor here. Ako yung conciliatory pa ang naglalaro ako eh. Totoo, politika yan eh. Alam mo, ang politiko, I could go into the territory ng NPA noon. Alam ng military yan, pati police. At I am sure na hindi rin nagustuhan nila yun. But I go to, ako lang yun, dito sa maybe Southern Mindanao o Mindanao, dito na pwedeng pumasok sa NPA territory noon ang nagipag-usap. Lahat na, pati yung tulong nila sa candidacy ko. Pero Mayor, yung binabato nila kay BP, ang dami naman daw nung 400. At may nagsabi pa, hindi naman daw ganyang karami ang PSG ng presidente. As far as you remember ho, ilan ba talaga ang PSG? Kasi I cannot believe na mas konti ngayon ang PSG kaysa nung panahon ninyo. Ilan po sila? Kasi talagang may nagsabi na 400, mas marami pa yan kaysa sa PSG, kaysa sa presidente. Alam mo, ako mismo, presidente noon, and I'm sure pati si Inday, hindi niya talaga alam kung ilan naka-assign on the lookout for security reasons. It could be more or it could be less. Pero one thing si Inday noon, you have to, pati yung military, pati police, ang isang rason sa bagay, wala naman, ang pinaka-outspoken dito sa Mindanao against the communists, ang anak ko. Ang naglalaro sa komunista, ako. Well, ibahin naman natin ngayon, no? Ngayon po, talagang dinidemonize nila ang Pogo, no? Bagamat 2 taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero naririnig natin, meron daw exception na 12. Sino kaya yung 12 disipulo na hindi covered ng ban, no? Pero unang-una po ay, nung huling hearing na nandun ako, ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order number 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro, yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, ginamit nyo raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PAGCOR. No? So ang suma total, kayong sinisisi doon sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din. No? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo. First termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung Pogo. How about the wedding? O itong masyaw all over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Or are you just concentrating on Pogo? Correct. Karami diyang masyaw, wedding. Sakla. Why ano sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game.
Lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps. Sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-consider dyan sa pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikaw na may presidente na ginamit mo yung utak mo, if it proliferation of the game, it's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner, hayaan mo and allow the pogo operators to corrupt government. Kasi iko-corrupt niya yung police, iko-corrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana ma-presidente ka. Para ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you. Hindi ko na rin ma-control itong mamalaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have a take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, maitulong pa natin doong pera sa mga mahirap. Ospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Yun, that you have to worry. Sir, hindi ba rin naman andun na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Tapos aangal sila pag may umandar. Di sana gumawa sila ng batas. Kaya nga, so, what is she? Congresswoman. What are you doing? Kahit habang nag-criticize siya, wala pa rin galaw dun sa Kongreso, either way, to outlaw it or to legitimize it. So, soldado ka ng gobyerno, magtrabaho ka naman. Do not just ever be complaining about the mess that we are in. This is not a perfect country. So, every now and then, there's always a wrongdoing. Kasi yung sugal naman, wrong talaga yan. It is only legal, but it's still wrong. Kumikita ang gobyerno, it's regulated so that it will not proliferate and makontrol mo that it cannot affect the whole of the community. Mga bata, at saka you limit it to persons who can, afford it. Like the casino, hindi naman lahat pumapasok dyan eh. Pumapasok naman casino yung may mga pera. I believe that when you start to complain, look into the larger picture. Wag masyadong... Ang mahirap kasi yung you are a myopic creature. Yan ang nangyayari dyan. Bumuo po ang Kongreso ng Quad Committee, 4 na committee. Dangerous drugs, human rights, public order, at accountability at yung isa, public accountability. At tinitignan nila, hindi lang ang issue ng extralegal killings, kundi yung involvement din ng POGO sa illegal drugs, at pati si Senator Risa Ontiveros, linilink yung inyong dating special envoy na si Michael Yang sa issue ng drugs at doon sa isang POGO sa Banban. Pilit nila kayong dinidikit doon. No? Anong masasabi nyo dyan? I mean, if you have proof, then present it. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department, justice, or to the prosecutor where these things
you may claim to have existed at we prosecute. Yan ang dapat. Do not just be puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. You are not paid just to yung trabaho mo dyan, you're not paid just to talk. You are paid to do the legal actions necessary. Isusupina daw kayo ng Kongreso doon sa susunod na hearing ng Quad para sa extra legal killings. At mga 5 general ngayon ang sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So, unang question ko, a-attend ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan silang hindi lang magsupina, pero pagkatapos ng supina, citation in contempt pag hindi kayo umattend. No? At ano naman ang ma-advise na mabibigay nyo doon sa 5 pulis kasamang 2 chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? Ng ICC na yan, I do not recognize that. Yeah. Ano yung ICC na yan? Are we or are we not? Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Abogado ako jurisdiction. First question. Fiscal ako whenever I face a case dito sa korte everyday magtanong ako diyan. Do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in prosecute? Wala. Huwag tayong magdaldal ng let's go legal. ICC? ICC, Karami nangyayari sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo? Mga karaming injustice, karaming violence. Senseless. Walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayong mga Europeans, imbento ninyo yan You go after yung mga post-colony, yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo, yun, hinahabol ninyo. Sir, lokohan rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Pag landing ko the other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. Daming pulis. So, SWAT, nakatakip ang muka, sir, nagta-traffic dun lang, yun yung bottleneck dun sa So, medyo... isa lang ang kalaban nila, pastor pa. Kasi ang dami nila. Naka-involved. Hindi ko lang kasi malapit ako sa police Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang police pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. This is the first time ako nagsalita sa bagay na yan. Kaya ang kalaban ng gobyerno, wag na lang yung police pati military, ayaw kong idadamay. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Isang tao lang po yan. Nagkulang tayo ng bagay, wala na masyadong away noon. So, dapat yung mga ganon, naka-full battle gear. Isang pastor na of Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka-full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala namang private army yan si pastor. Prayer warriors. Maraming prayer.
milyon. Oh, yung prayer warrior na yan. Sir, anong theory nyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryo mamamayan, Yan ang sakit ng nasa gobyerno eh. Ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. But lalo itong isang police, pagka ganun, magpabilib ka agad. May utosan na hulihin mo si baski congressman niya, magpadala ng yung militar, tangkidigira, tawag nila sa Bisaya, magpadala ng mga medyo korne, utosan, hulihin mo o sabihin mo doon na ano bang that's an overkill. Alam mo kung what the name of the game? Pa-impress. So, pakit sila dun sa taas. Pati yung taas, maligayahan. Pero yung taas, alam nila, yung puwet nila, ginaganon kasi nakukornehan yan sila. Especially the military men. Hindi masyado yung police. Yung mga military men, bakitaan mo ng ganon, magsabi yan, ano ba naman na ginagawa nito? Anong class ba ito sa PMA Madrid itong ulol na to? Mayor, ano masasabi ninyo na ang Court of Appeals finreeze ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ na isang simbahan? Tama ba yun na simbahan, pondo ng simbahan finreeze? Pag ko lang kasi abogado ako. Pero sabihin ko sa iyo, without criticizing mali yan. Medyo obvious. It does not involve public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinaka-chief. And there is no member, any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa tawag na to? Collection. Contribution. Pati Pati ba naman niya pakialaman ninyo, i-freeze ninyo? I think that it is wrong. And as a lawyer, pati ikaw, alam mo yan. If I would go to court, kung ako si pastor, I can get the relief that I should have. Kasi nga po, miski taxation, exempt ang simbahan. Tapos, anti-money laundering, hindi exempt. Pwede ba naman yun? Pero more on this later. Magbe-break lang po muna tayo. Gusto ko pa rin yung kulang in discussion natin dyan sa freezing. Ang daming issues. Corporation sole siya. Fruits of the crime ba yan? Instruments of the crime ba yan? Paano yan nasama? So, under all of these circumstances. Pero more on this later, mag-break po kami. We'll be right back. Nagbabalik po kami dito sa Basta Dabawenyo. Po si Trixie Cruz Angeles. Kasama ko ang aking co-host, Attorney Harry Roque, and of course, our former President, Rodrigo Roa Duterte. Attorney Harry. The mayor who is president. Yeah. Mayor, eleksyon na. Ilang buwan na lang. Opo. So, as PDP chairman, meron na tayong dalawang siguradong kandidato. Unang-una, anong masasabi niyo na si Tol, iniwan na tayo? I'm sure that hindi naman sa but it would be an inherent duty of a political party to come up with something. It's late. At the very least, itong senatorial. Maybe kung hindi ka makakuha, but if I can get siguro imprimatur from patawag pa ako ng then we can come up with a slate. I-complete na lang. Yung ngayon nandyan, susuportahan na namin kung sino-sino. In addition, kami ng reserva na kung may bagong sasampa na gustong tumakbo. Yes. Ilaglag ko na lang yung hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan, o yung ayaw ko yung muka.
Meron ganun. Pero si ano nga po, si Senator Tol Tolentino na nakasama noon na tumakbo rin ng senador nung kayo tumakbo ng presidente, nagpaalam na po sa PDP Laban. Inasahan niyo ba yun na aalis siya ng PDP? Ganito yan eh. Hindi ko inasahan. Pero sinabi niya sa akin. Ang maganda naman kay Senator Tolentino is nag-usap kami. Sabi niya, aalis ako. Iiwan ko kayo. Paglipat na ako. So, kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami, iwan ko rin siya. Right. If I go out to campaign full slate, I do not think that it would look nice to the PDP party na umalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo tapos susuportahan kita. Wala na. At ako naman, ang salaro na ito, iniwan mo ako, bakit kita susuportahan? Si Governor Chavit Singson po, ano tingin nyo? Will you include him in a Senate slate? And ano ba tingin nyo? Papayag ba siya na sumali sa PDP? Anong assessment niyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa presidente? Ako, in the first place, I will answer your question. Yung una is susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko at seasoned politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day-to-day buhay ng Pilipino, nasa kamay niya, sa katagal niya sa politik, alam niya ang problema ng Pilipino. Kung ano, doon sa pinakamababa. Yan ang importante dyan, yung alam mo ang problema Hindi yung graduate ng mga summa cum laude na mga cum laude tapos pagdating doon magsalita, hindi nila kapa yung ano talaga yung kate doon sa baba ng Filipino community. Chavit Singson, ganun lang yan. Not that because he's my friend, but because alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan. Maraming nalaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino. Pero sa tingin nyo, tatakbo siya sa PDP, kababayan niya yung presidente, no? At lahat ng partido ngayon, maliban na lang sa PDP, nagkaisa na, nagkuwalis na doon sa PFP. So bakit po sasama sa atin itong si Chavit Singson? Ako, mas gusto ko, ako lang mag-isa. Ako lang ang PDP. Magsialisan na kayong lahat, okay ako. Mas maganda para sa akin na tatakbong lahat doon sa kabila. Kung may gusto magpunta dito sa amin magpatulong, tignan ko, it's about sincerity, not to me, not to everybody, but to the Filipino people. Susuportahan ko yung tatakbo ng senador kung titignan ko na makakatulong ka sa bayan. That you'd put the Filipino first in your agenda. Wala akong hindi ko kailangan pera mo, hindi ko kailangan pagkaibigan mo. Wala naman akong kaibigan na nanalo wala lahat. Wala akong utang na loob. Ang akin yung Pilipino. Kung makita ko, if I could feel or if I know that you are for the Filipino, taong Pilipino, yung tao talagang Pilipino. Kisa mahirap o mayaman yung Pilipino. Kasi buti yung ibang politiko, para sa mahirap lang, pagdating ng panahon, wala naman. Mahirap o pati yung mayaman, wala.
tulungan mo lang yung Pilipino. Ngayon, if you get a priority list of how to go about helping the Filipino, mas maligaya ako pag inuna mo yung talaga nangailangan ng tulong. At ito yung masa. Hindi pa kayo naaabala, Mayor, na Ito yung punta ng ospital na walang medisina. Yan. Ito yung punta ng ospital na walang pambayad sa ospital, pati hindi makabili ng mga antibiotics, gano'n. Mahal yan eh. Lalo na yung may punta ng ospital tapos may mga cancer. Kung hindi magtulong yung Philippine Charity Sweepstakes o yung PAGCOR, sa bagay, in fairness to the mga legal entities natin, yung who are into charitable endeavors, gumagana naman sila. So, maligaya ako. hindi ba kayo naabala na hindi kayo na-imbita ang PDP na makipag-alyansa sa PFP na partido ng presidente? Hindi po. Hindi na kailangan po na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila, wag na sa akin kasi nakabao na ako. Huwag tayong magsisihan. Do not go into a blame game later on. Pag sinabi nyo, ganito, magsabi ako, fuck you. Well, marami na po nabudol. Kaya sana wag nila makalimutan. Marami ngayon ang nabudol. No? Well, dito naman po tayo sa ating mga kakampi sa Maisog. No? Parang nagkakaroon ng coating, ewan ko ba, no? Issue na di umano, itong si June Ebasco daw, si Cabsec, ay dating Maisog. NPA, no? Na nakikipag-ugnayan pa rin sa NPA, no? Ano tingin nyo? Should this be a concern sa Maisog? May NPA pa ba? Wala na hong NPA. Yes. Matagal na nawala ang NPA. Si June Ebascos surrendered in Holi pala. Then, noong Kore Revolution, matagal yan sa barracks sa Philippine Constabulary noon. Matagal na huli yan. Nagpa-plano yan sa North Cotabato. Ginapang ng Scout Rangers na huli siya. So, ako yung prosecutor nila. Fiscal ako eh. So, nag-uumpisa na kami sa trial nila. Ako yung fiscal. Sila yung mga akusado. Pero alang-alang naman na mag-aawayin ko pa sila. Paglabas ko, karaming mga Sparrow kaya dito sa Mindanao noon. So, hindi naman ako nagsasabi ay surrendered to their basta magandang loob lang ako, but I was prosecuting them. Naputol yung process kasi nag-Kore. Na-release siya. Nung na-release sila, most of them, itong nahuli ng mga sundalo natin, ang husay ng mga sundalo natin, buong Mindanao Commission ng Komunista Party, the ruling organization ng Communist Party dito sa Mindanao, was the COMID, the Mindanao Commission of the Communist Party of the Philippines. Sila Ebasco, Brinya Kapaning, anak ng sundalo yun. Nahuli yan sila lahat. So yan si Ebasco, ako ang magpo-prosecute.
ang problema, wala naman silang maano. Kasi ang nanay ko, medyo may aktivista talaga yun. Pero hindi naman komunista yon. Ang mga pamilya nila, ibinigay nila sa nanay ko. So, ang nanay ko naman, dinala nila sa bahay namin. Kung palang gano'n. Pero hindi na ako nakatira doon. Fiscal ako, naghiwalay na ako. Pero yung bahay namin, puno ng mga komunista. Magpunta ako doon sa nanay ko kasi may kailangan ako. Maraming activity yun. May Friday meeting, Friday prayer, gano'n. Tapos dito sa kwartong ito, 2 komunista, 3 komunista. Yung mga asawa nila, inalagaan ng nanay ko kasi hindi naman pwede na ipasok mo sa kulungan. So, yun ang ano namin. Ang nanay ko ang sikreto doon, if you want an answer. Kasi kinukup niya yung mga pamilya. Pati ako, nasali na rin. Kasi kung punta ako, alang naman niya punta sa bahay niya. Hindi mo papansinin. Kilala ko yan sila. So, magkaibigan kami. Yung nagprangka ako sa military, kay General Tangato naging PC pa noon ng police. Sabi ko, sir, ako yung prosecutor. Ako lang naman ang prosecutor na hindi naman sa pang-ano, not to derogate yung mga prosecutors noon. Pero doon, dito sa Davao, yung assassination, pati police, araw-araw dito sa Davao noon, magtanong kita ka Davao, araw-araw sa Davao noon, 1-2 police, bagsak. Sundalo, bagsak. Pagsakay ng bus, bagsak yan. Pagsakay ng sasabayan. Ganon dito sa Davao, Mindanao noon. Kaya walang kursunada magtanggap. So yung boss ko, the late yung boss namin, sabi niya, ikaw mag-handle nito. Kasi yung lahat ng high profile, kidnapping, alam mo, Mindanao, lawless, walang magtanggap ng kaso. Ako naman, pag sinabi may oath of office So, pag binigay sa ako, dito. Yung gustong pumatay dito, kasi gusto ko rin makipagbarilan sa kanila. Sige. So, doon ako nagkumuha ng reputasyon. So, binigay niya ka. Pag sinabi ko sa military na nakaibigan ko yan, kasi ang nanay na, kung may tiwala kayo, ngayon, kung wala kayong tiwala, maghanap kayo ng ibang prosecutor. Wala nang iba. Takot. Pero sinabi ko rin sa kila John Ibasco, pag pinosecute ko kayo, talagang tuduhin ko kayo. Pag ako ang nag-prosecute sa inyo, kaibigan tayo, pero pagdating sa korte, do not walang sa'yo pigil-pigil. Talagang tutuhanin ko. Trabaho ko I have to be true to my or else mawalaan kayo mawalaan ang respeto ninyo sa akin. So itong mga allegations, sir, kay Sir Jun, hanas lang, puro... Totoo yan. Yung komunista siya. Well, yeah, pero ang allegation ngayon is nagdadala siya ng NPA sa Maisog rally. Totoo naman kasi lahat ng maiso. Hindi lahat ng lahat ng NPA nung sa panahon ko, panahon niya, ginawa ko siya ng chief of staff Cabsec, sir. So ang City Hall noon sa panahon dito, chief of staff nung mayor kayo. Puno ng NPA. Alam ng Davao, buong Davao alam nila na ito, sabi ko, kisa palaban ito natin itong mga gagong to, mag-aksat, patay ng buhay, pati bala, kunin ko na lang, dito na lang kayo,
ginawa ko mga casual, tinatrabaho ko, ayan, dito, magtrabaho May kayo. trabaho sila. Magtrabaho. Di, medyo, panahon ko, naging peaceful ang Davao. Pag-upo ko, alam na taga Davao yan. Alam ko na, sinasabi ko na, ang totoo, nag-taper off ang insurance. Hanggang umakyat ako ng bukid araw-araw, kinababa ko na nasabi ko, tama na. Tama na, sabi ko. Kaya naging insurgent-free ang Davao. Oo. Una ang Davao na. 家族のスマホ代が高い乗り換えが面倒なのにまだ格安使ってるの Yun din naman, sir, yung formula ng presidente kayo. May amnesty, tapos merong NTF-ELCAC na nagdadala ng pera sa mga barangay na rebel-infested. Nagkakaroon ng economic opportunities. Pagka may ganun, sir, mas madali talaga sumurrender. Si Jude Ibasco yung brainchild niya yun, doon sa Malacanang. Kasi alam niya paano. Mayor, alam ko naman na sinabi nyo nung eleksyon na weak leader itong si Marcos Jr., no? Pero anong mensahe nyo sa taong bayan? Kasi parang napakahirap ng buhay ngayon, no? Pinakamatindi yung kagutuman, yung peso record low, yung sabi ng Moody's, from the darling economy, we are the worst underperforming economy. Yung 20 pesos na kada kilo ng bigas, 20 pesos ang nangyari, 20% ang inflation sa bigas. Hindi 20 pesos, no? 26%. Anong masasabi niyo dun sa mga Pilipino parang nawawalan na ng pag-asa? Well, to the Filipino people, wag ho kayong mawalan ng pag-asa. But in the first place, sabihin ko na kaagad, hindi ito kasalanan ni Marcos, ha? Hindi ito lahat sa kanya. Do not heap all the blame on him because yung economic forces ng economy, ekonomiya, pag ganun-ganun yan Now, ang dapat ang gawin niya is how to mitigate yung itong mga sitwasyon na ito. Ang problema lang, wala nakikita ang Pilipino a true blue na game plan kung paano i-mitigate itong mga circumstances na ito. Marami tayong mga bright dyan sa gobyerno, but I think nobody or no entity has been tasked to study really the problem of how to at least minimize or subdue the impact sa kahirapan. Hindi sa ekonomiya. Huwag muna isipin yung ekonomiya kasi naglalaro ang ekonomiya by itself. The economy is naglalaro. Market forces. All things considered. The market forces dito sa Pilipinas, naglalaro yan sa sabay ng ekonomiya. So, yung pag-ano dito is how to soften and mitigate and maybe sacrifice a little, magpalugi na lang para lang hindi masyado maano. Total, nalulugi naman talaga ang gobyerno sa graft and corruption. Ako kay Marcos, gano'n nyo kayo, bitawan ninyo yung pera kasi kailangan ko bili ng bigas para mas mura ng kunti o pati yung essential goods, yung basic necessities, yung pamalingke, yung gano'n. At least marami na ang bright boys dyan sa taas sa gobyerno how to play the market dito sa ating ekonomiya. Sir, hindi lang kasi hindi lang mitigation ang halimbawa, alam na nasabihan siya both, hindi na natin naasahan ng economic advisors, puro puro yes men. Pero mismo, halimbawa, mga magsasaka, sinasabi nila na sa dinami-dami ng importation policy ng gobyernong ito, never bumaba ang presyo ng agricultural products.
So 2 months ago, nag-issue siya ng executive order na ginawa pa niyang mas efficient ang importation, binabaan ang taripa, niliitan ang mga quotas. So nagfo-flood ang market natin with imported goods Pero na hindi bumababa. naman mura. Oo, hindi nila binababa. Ini-import ng mura, pero pagdating sa merkado, mahal pa rin. Kinohoard. So, kaya nga, and nakikita nila to, alam nila to, kaya nga ang inflation rate natin ay tumataas. Ang laki ng contribution ng agricultural products doon sa current inflation rate. So, hindi lang sir na hindi nila nami-mitigate. Minsan sila din. Itignan niyo, ruinous. Ruinous ang importation policy ngayon. At umaangal, magsasaka. It would mean maybe a drastic change dito sa bagay nito, but we have to sacrifice. And it would take somebody. Kasi alam mo yung mga ayaw natin ng dislocation sa ating society. We do not want to dislocate the businessman. We do not want yung law of supply and demand. Gusto natin talagang fluid yan. Pero somehow, pag ginawa mo yan, you can maintain it, but you have to sacrifice the forces that would impact on the law of supply and demand of the Filipino. Hindi ko kaya mag-suggest ngayon, but I'm sure that merong mga tao dyan sa taas na kung makinig siya, makukuha niya yung, could get an answer. Anyway, Mayor, sa dami ng problema ng Pilipinas, ano advice nyo kay BP Sara? Nagbago na ba ang advice nyo na huwag kang maging presidente? Or sa tingin nyo, kinakailangan ng isang astig na strong leader para mamuno sa bansa at si Inday Sara ba yung strong leader na yan? Ako, sabihin ko kay Inday, kasi sinabi ko kay Inday, huwag kang pumasok. Wala ka talagang makuha na. Except the title of being addressed upon or Madam President or Mr. President, hanggang doon lang. Pero ang trabaho, pareho kayo yung ordinaryo. Mas malala pa sa dami ng... Yung nagtatrabaho na talaga sa gobyerno ng totohanan. At saka yung iyo plus every night, ganito kakapal ang pipirmahan mo. Hindi mo pwedeng pirmahan niya na basta na lang pag ganun pirmahan mo. Tignan mo lang kasi kung may initial na may review na ito. Kaya mga abogado, titignan talaga ba? Kasi cursory reading. Abutin ka ng alas 6 na, alas 7, minsan alas 8. Minsan alas 11 pag makapal kasi inaapura ka ng departments eh. So, pirmahan mo talaga. May madalian. Ilang department, buong gobyerno nandyan sa harapan mo. Ito yung buong gobyerno ng Pilipinas. Iba-ibang papeles yan araw-araw. Titignan mo talaga yan eh. Tapos pirmahan mo. Tutulog ka tapos magising ka kasi may mga appointments ka na naghihintay. Kaya ako pabalikin ako. Ewan ko ba kasi noon, hindi ko talaga malaman kung paano ako naging presidente. Biro lang Manila ito dito sa Totoo. Honestly, kasalanan sa Diyos niya. Hindi ko talaga kung paano ako naging presidente. Hanggang ngayon, kaya nagtatanong ako. Sabi ko, kaya nung nanalo ako, kasama ko yung asawa ko sa kwarto, nagdasal kami. Pasalamat. Sabi ko sa kanya,
Kasi sanay na ako sa trabaho. Mayor ako. Nung una, fiscal. Bata pa ako. Fiscal na ako. So, alam mo naman, dapat korte. Araw-araw yan. Doon ka sa korte. At least, Monday to Friday yan. Yun ang sabihin na araw-araw. Sanay ako sa ganung pagod. Para pabilikin ako. Baski wala ng eleksyon. Sabi na, Duterte, umupo ka na. Okay na, walang eleksyon. Okay na sa amin. Sabihin ko talaga sa Pilipino, suluhin niyo. Totoo talaga. Honestly, ang sagot ko, suluhin ninyo. Yan ang totoo. Pero hindi ko naman sabi na hindi ako nagpapasalamat sa general ninyo. Pero ako naman ang mag-respect sa inyo. Kayo yung tumutulak sa akin. Gayon, ako na naman ang mag-respect. Ako, para sa akin, is that. No, kung magkurap ka, tignan mo yung lahat ng kontrata, bilyon-bilyon. Meron man talaga yung, saan ang ano dito, meron man yung 25%. Kaso hindi ako ganun, yung mga kontrata, ayaw ko yan. Pagkatapos na kompleto, hindi na intervention ko yung na. Sa legal na lang. Huwag na yung magpapirma pa ako para ma-perfect yung contract na mabayaran o ayaw ko na. Kaya ako kay Bingbong Medaldia ako masabi ko yan. Pag-aralan na ninyo, huwag ninyo paabutin sa mga transaction. Totoo yan. Publicly. Alam ng legal office ng Malacanang. Huwag mo niyo paabot sa akin yan. Madudahan lang ako. Dito lang ako sa yung governmental talang... DC. Wala. Huwag kayong mag-ambisyon. Kay Inday, pagka inuudyok yan, sabi ko, Dayo, na mahimik ka na lang, mas maganda ang buhay mo pag wala. Magkakaroon ka ng episode sa buhay mo na mayor ka, ganon. Tapos dito presidente ka, magkaroon ka ng episode ng nightmare na hindi mo makalimutan sa buhay mo. Lampasan mo na yan, dito ka na lang kung anong gusto mong sunod mangyari sa buhay mo. Maybe congressman, gano'n, para makatulong ka sa bayan, nandiyan ka, huwag naman abusuhin yung Pilipino. When it's time to speak up, pero sabihin mo, trabaho, pupilis, appointment, mag-agawan pa. So, magkakadayawan na, baka gusto nyo imbitahin. Yan lang naman ang ipagyabang naman ng taga Davao. Actually, ang Kadayawan was, how would I say it, started during my term. Noong mayor ako, unang taon. Hindi ko naman pasalamatan lahat ng mga tao really conceive the whole setup. Hindi ko na sila may isa-isa. Pasalamatan ko na lang yung mga taong who conceived the idea of having this week full of entertainment, nakapagbigay ng kaligayahan. So we want to share it to everybody. Lalo na hindi taga rito, that if you want to participate in the festivities. At yun namang mga lahat dito, yung mga neighboring provinces, mga Moro, na may mga kamag-anak dito, o you want also to participate because this is Mindanao, atin man ito. Pati yung mga NPA na wala naman. I hope that na-relocate na kayo lahat sa gobyerno ngayon. We continue to we want to help you. Karamihan sa inyo nandiyan naman sa gobyerno. May mga posisyon na.
Huwag na lang sana tayo mag-isip ng gulo. Let us help all. Kasali na ang itong mga kaligayahan na ito. But above all, trabaho to continue to build the nation for the next generation. Pataas ito ng pataas. Walang katapusan yan. But we make the things happen now so that yung mga anak natin, pagdating ng panahon, sila na yung tatay, nanay, at yung mga anak nila, hindi na masyado gagapang pa. At sila yung mga walang trabaho, opportunities will be open so that we are having this kadayawan. The purpose really is to show off yan. Ito yung, this is Davao. Come and invest, magtrabaho kayo dito, whatever. We can make the city grow big. It is growing. The population is also growing. We make it a comfortable place for everybody. I am inviting everybody to participate and enjoy the Kadayawan. Lahat inimbita ko punta dito. Mabuhay kayo.